Muling sumasa inyo ang ating balita sa tanghali ngayong Biyernes, Friday the 13th po, November 13, 2015. Ako naman ang inyong karadyo Miguel Hill. Para sa pasada ng ating mga balita, military forces sa buong National Capital Region inilagay na sa Blue Alert status para sa APEC. No sail zone sa Manila Bay ipatutupad ngayong araw kaugnay ng APEC meeting. Arrival protocol sa APEC planchado na. Signal ng cellphone di apektado ng APEC summit. Bintana, kalsada, gusali, sarado sa APEC summit. Pinoy at Jinping seatmate sa APEC Summit. Widodo at Putin di makakadalo sa gaganaping APEC Summit sa ating bansa. Presidential sisters bibigyan ng historical tour ang mga asawa ng APEC leaders. EDCA hindi dapat talakayin sa nakataktang pulong ni na Pinoy at Obama. US bombers lumipad sa bahagi ng South China Sea. Rekomendasyon na luwagan ang pagdadala ng bala sa airport isinulong. Pag-aaralan ng DOTC ang kung ano-anong iba-ibang mga traffic schemes. 30,000 pisong kotong sa biktima ng tanimbala o laglag-bala sa NAIA. 10 tanimbala victims target na mapalaya na ngayong araw na ito. Presyo ng tinapay, tatapyasan. Atong ang gustong ipatawag sa investigasyon ng Kamara sa STL. Publiko hinikayat ng MMDA na maging netizen patrol para sa mga ilegal na pumaparada sa Mabuhay Lanes. Malakas na lindol posibleng tumama sa Davao ayon sa PhilVox. Una po sa ating mga balita. Isinailalim na sa Blue Alert ang buong puwersa ng militar dito sa Metro Manila. Ipinaliwanag ni Armed Forces of the Philippines spokesman Colonel Noel Detoyado na sakop ng nasabing alerto ang Philippine Navy Headquarters sa Manila, Philippine Air Force Headquarters sa Villamor Air Base sa Pasay City at Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio sa Taguig. Pero tiniyak ng tagapagsalita ng AFP na tuloy ang kanilang internal security operations sa iba-ibang panig ng bansa. Ang Blue Alert status ay nangangahulugan na 50% ng kanilang buong puwersa ang on-call for deployment sakaling magkaroon ng anumang uri ng emergencies. Pangunahan naman ng Philippine National Police ang pagbibigay ng seguridad sa mga delegado ng APEC Summit. Sinabi ni PNP Chief Ricardo Marquez na aabot naman sa 24,000 PNP personnel ang kanilang ikakalat sa buong Metro Manila habang ginaganap ang summit. Samantala, pamumunuan ng Presidential Security Group ang pagbibigay ng seguridad sa 21 economic leaders na mangunguna sa gagawing pagpupulong. Balita sa tanghali. Samantala sa iba pa mga balita, inaasahan na bawas presyo sa tinapay at instant noodles sa mga susunod na araw dahil sa pagbaba ng presyo ng trigo sa world market. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, 0.50 hanggang piso ang inaasahang ibababa ng presyo ng mga produktong gumagamit naman ng trigo. Dagdag pa ng DTI na mahigpit nilang babantayan ang price adjustment ng mga tinapay at noodles kasama pa ang ilang produkto habang papalapit ang Kapaskuhan. Kasalukuyan namang mabibili ang Pinoy Tasty sa halagang 36 pesos samantalang 22 pesos naman ang kada balot naman ng Pinoy Pandesal. Balita sa tanghali. Okay, oras po natin ngayon ay 12:37 ng tanghali. At sa puntong ito, ay makakapanayin natin live o magre-report live sa linya ng telepono
ang ating field reporter si Nestor Cagitla tungkol naman sa mga preparasyon ng ating otoridad na walang sinasabi nilang wala daw inaasahang APEC rally o rally sa kontra sa APEC na gaganapin sa susunod na linggo. RJ Patrol! Nestor, magandang hapon sa iyo, Nestor. Okay. City Police. So, walang inaasahang protesta ang inaasahan ng Pasay City Police sa nasabing syudad sa buong linggo ng APEC Summit. Ayon kay Pasay Police Chief Senior Superintendent Joel Doria, walang permit to rally na inisyo ng pamalang lungsod ng Pasay sa alinmang grupong nagbabalak na magsagawa ng kilos protesta sa susunod na linggo. Sakali anyang may mamonitor silang mga individual na grupo, kanila itong sisitahin para hindi na magpagulatan sa bandang huli at upang hindi na maisagawa pa ang kanilang pakay na magdaos ng rally. Nilinaw naman ni Doria may kanya silang area of jurisdiction at ang kanyang coverage ay ang MOA habang ang ibang ground commander ay nakatoka sa PICC at sa lugar kung saan ang mga hotel. Ito si Nestor Cagitla para sa DCRJ 18. 8 Media ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Nestor Cagitla. RJ Patrol! At kaugnay pa rin ng preparasyon sa APEC, pinaalalahanan ngayon ng Asia Pacific Economic Cooperation Meeting Organizer ang mga mangingisda sa paligid ng Manila Bay na bawal nang maglayag sa ilang bahagi ng karagatan ngayong araw hanggang November 23. Ayon sa Philippine Coast Guard, ngayong araw isisimula na ang binuong Task Group Maritime Security ng APEC 2015 na ipatupad ang no-sail zone. Sakop ng no-sail zone ang 2 nautical miles mula sa dalampasigan ng Pasig River hanggang Pasay City. Inabisuhan naman nila ang mga gustong maglayag na kumuha ng permiso sa task group para mabantayan ng mga ito ng Coast Guard. Samantala, sinagawa rin ang send-off ceremony ngayong araw ng tropang magbabantay sa mga karagatan para sa APEC meeting. Binuo ang floating asset ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Navy ang 70 katao na magmamando sa mga commissioned vessels ng Coast Guard, fast craft at mga yate. May karagatan na ring may karagdagan ring PNP, Philippine Army at Philippine Air Force personnel na magbabantay sa iba-ibang lugar sa Metro Manila. Balita sa tanghali. Samantala, nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa posibilidad na maganap naman ang isang malakas na lindol sa bahagi ng Davao matapos naman ang magnitude 4.7 quake na tumama kamakailan sa lugar. Ayon kay Desiderio Cabanlit, Senior Analyst ng PhilBox, Southern Mindanao, batay sa kanilang 2010 findings, may mga bagong crack na natagpuan sa baybay ng Mati sa Davao Oriental at Surigao del Sur na may kakayahang lumikha naman ng magnitude 8.3 na lakas ng lindol. Nangyari na niya ito sa Mati City at Moncayo sa may Compostela Valley region noong 1924 at 1893. Sa kanilang dalawang natural lindol, daan-daang residente naman ang namatay batay sa kanilang nakalap na impormasyon. Pinangahuling lindol aniya sa Moncayo ay naganap may 124 na taon na ang nakalilipas na may lakas na magnitude 6 hanggang 9 sa ilang mga lugar. Sa kasalukuyan aniya, kanila nang dinodokumento ang mga lugar kung saan natagpuan ang mga bagong fault lines sa Davao region. Sa Davao City, nakadiskubre na sila aniya ng 3 fault lines, ngunit kanila pa itong pinag-aaralan. Patatanda ang taong 2013 nang maganap ang isang magnitude 7.2 na lindol sa Cebu at Bohol na ikinamatay ng ilang daang mga residente at nakasira ng aabot naman sa 2 bilyong halaga ng infrastruktura sa dalawang lugar. Balita sa tanghali. Samantala, balitang APEC pa rin, kinansila ni Indonesian President Joko Widodo ang pagdalo niya sa APEC Economic Leaders Meeting sa susunod na linggo.
Ayon kay Department of Foreign Affairs and the Secretary Laura Del Rosario, may mga mahalagang bagay na kailangan asikasuhin si Widodo sa Indonesia kahit ang kanyang Minister of Trade ang padadaluhin sa susunod na linggo. Masyado anyang mahigpit ang schedule ni President Widodo at kailangan din itong tutukan ng matinding problema ng haze sa Indonesia. Si Widodo ay manggagaling sa G20 meeting sa Turkey at susundan ito ng nakatakdang pagdalo sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sinabi ni Del Rosario na sa pagitan anya ng mga biyahe nito ay kailangan bumalik ng Indonesia para asikasuhin ang problema sa haze na nakakaapekto na rin sa malaking bahagi ng kanilang bansa. Bukod kay Widodo, hindi rin makakadalo sa APEC Leaders Meeting si Russian President Vladimir Putin. Gayunman, pinabatid ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Putin, na magiging kinatawan sa APEC ng kanilang leader ay si Prime Minister Dmitry Medvedev. Nabatid na may mga naunang commitment ng Russian President kaya hindi makakapunta sa Maynila para sa nasabing leaders meeting. Si Putin ang ikalawa sa mga leader na nagpahayag na hindi makakadalo sa APEC Summit sa Maynila. Balita sa tanghali. Samantala naman, publiko naman hinikayat naman ng MMDA na maging netizen patrol sa mga iligal na pumaparada sa may mabuhay lanes. Layo naman itong himukin ng netizens na i-report sa MMDA sa pamamagitan ng social media mga makikitang sasakyan na nakaparada sa mga kalsadang sakop ng mabuhay lanes. Ayon sa MMDA, mas mabuti kung mayroong larawan na ipopost sa Twitter ang mga netizen patrol. Gamit ang hashtag na #netizen patrol, ang larawan ay maaaring ipost sa Twitter. I-mention ang official Twitter account ng MMDA na @MMDA at ilagay sa tweet ang ilang impormasyon gaya ng lugar kung saan nakitang nakaparada ang sasakyan, petsa at oras na ito ay makita. Ayon sa MMDA, ang mga makukuhang report ay agad ipo-forward sa Task Force Mabuhay Lanes para sa agarang aksyon. Tiniyak din ng MMDA na bibigyan ng feedback ang Netizen Patrol hinggil sa update ng kanyang in-report na insidente. RJ Patrol! Nagbabalik naman si Nestor Kagitla para sa kanyang update ukol sa clearing operations sa Mabuhay Lanes na tuloy di umano. Okay. Nestor. So magpapatuloy ang paglilinis sa Mabuhay Lane sa Metro Manila hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Benigno Aquino Duterte sa June 30 taong 2016. Ito ang inihayag ni Secretary to the Cabinet at Traffic Jose Rene Almendras. Ayon kay Almendras, bawal ang pagpaparada sa mga tinukoy na mabuhay sa solusyon na rin niya ito sa problema sa trapiko sa Metro Manila. Nauna nang inihayag ng MMDA na layon ng paglilinis nila sa mabuhay lanes na rin ang mga illegally parked vehicle bilang bahagi pa rin ng preparasyon sa APEC Summit. Ito si Nestor Kagitla para sa DCRJ 810 A-Try Media, ang hempilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Nestor. RJ Patrol! Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, signal ng cellphone di apektado sa mga araw ng APEC Summit. Tiniyak ng pamahalaan na hindi maapektuhan ang signal ng cellular phone sa panahon ng Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Summit sa susunod na linggo. Ayon kay APEC National Organizing Council Director General Marciano Painor Jr., hindi mauulit si APEC Summit ang nangyari noong bumisita si Pope Francis sa bansa kung saan pinapatay ng gobyerno sa telecommunication companies ang kanilang cell site sa mga lugar na malapit sa venue bilang bahagi ng seguridad para sa Santo Papa. Gayunpaman, naging SOP na ng Presidential Security Group na magdala ng signal jammer sa bawat lugar na pinupuntahan ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Ang jammer na ito ay pumapatay lang sa signal sa hanggang layong 10 hanggang 20 metro mula sa pinagmumulan. Balita sa tanghali. Samantala, dalawang US B-52 strategic bombers naman na lumipad kamakailan papalapit sa itinatayong artificial island ng China sa South China Sea.
kinumpirma ng Pentagon na ang ginawang pagpapalipad ng USB-52 sa lugar ay bahagi ng serye ng pagpapatrolya ng Estados Unidos sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay Commander Bill Urban, tagapagsalita ng Pentagon, naganap ang nasabing misyon noong hating gabi ng November 8 na umabot naman na madaling araw ng November 9. Sinabi ni Urban na nakalapit ang US bomber sa bahagi ng Spratly Island pero hindi naman umano lumagpas sa 12 nautical mile zones. Ayon pa kay Urban, tinangkang kausapin ng mga Chinese ground controllers ang mga bombers ng US sa kasagsagan ng kanilang paglipad sa lugar pero nagpatuloy ang aircraft ng Estados Unidos sa kanilang misyon. Magugunitang noon lamang nakaraang buwan, lumapit naman sa nasabing artificial island ng China ang warship ng ES bilang bahagi ng pagigiit ng kanilang freedom of navigation. Ang nasabing hakbang ng US ay labis na ikinagalit ng bansang China. Balita sa tanghali. At sa iba pa nating ulat, nakalatag ng protocols para sa pagdatingan ng mga world leaders na dadalo sa 23rd Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting sa bansa. Sinabi ni Ambassador Marciano Painor, Director General ng APEC National Organizing Council, malaking hamon sa kanila kung paano gagawing smooth sailing ang lahat ng halos sabay-sabay na pagdatingan ng mga world leaders. Ayon kay Painor, minuto lang ang pagitan ng pagdating ng mga leader ng APEC members, lalo na sa susunod na Huwebes, November 17. Kaugnay nito, nagtalaga ng 5 arrival points sa Ninoy Aquino International Airport. Ang arrival point 1, 2 at 4 ang siyang nakatalaga sa mga malalaking eroplano na sasakyan ng world leaders. Kalahati sa mga darating na leader ay mula pa sa G20 Summit sa Turkey. Pagkatapos ng APEC meeting, kalahati sa mga world leaders ay didiretso naman sa Malaysia para sa ASEAN meeting. Sa araw ng Linggo, November 15, darating ang leader ng Chile, habang sa Lunes naman, November 16, ang pagdating ng leader ng Colombia, Chinese Taipei at Papua New Guinea. Sa November 17, ang dating ng mga leader ng Vietnam, Mexico, Malaysia, Hong Kong, South Korea, Australia, Canada, New Zealand, Japan, Brunei, Thailand at ni US President Barack Obama. Balita sa tanghali. Samantala sa iwalay na balita, umaabot umano sa halagang 30,000 piso naman ang hinihingi ng mga grupong sangkot sa Tanimbala scam sa Ninoy Aquino International Airport sa isang American missionary para lamang palusutin sa kasong kanilang ibinabantaan na isang laban dito. Ito ang isiniwalat ni Lane Michael Weiss sa pagharap nito sa Senate hearing sa issue ng Tanimbala sa NAIA. Sa pagbubunyag ni White at ng stepmother nitong si Eloisa Zuleta, isang PNP officer, Hunyo umano ang nagsabi sa kanilang bayaran na lamang ang naturang halaga upang hindi na makarating pa sa police station ng insidente. Nagbanta pa umano ang mga ito na tataas ang halaga ng hanggang 80,000 pesos kung aabot pa sa pulisya ang kaso. Gayunman, tumanggi silang aregluhin ang naturang kaso. Ganito rin ang sinabi ni White sa Senate hearing na umano'y pahayag sa kanya ng isang Rolando Claring na taga-NAIA. Nais din aniya ng mga pulis na aminin na lamang ni White na kanyang bala at ginagamit lamang niya itong anting-anting upang mailusot ang insidente. Bukod kay White, inibitahan din sa pagdinig ang OFW na si Gloria Ortiz na nakitaan din ng bala sa kanyang bagahe. Sa pahayag ni Ortiz, pinuwersa umano siyang pirmahan ng isang dokumento at pinagbantaang ipoposa sa oras sa tumanggi ito. Pinilit din siya umanong pinaamin sa kanya ang balang natagpuan sa kanyang kagamitan ng mga airport personnel. Balita sa tanghali. Oras po natin ngayon, alas 12:51 ng tanghali. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, bukod sa pagsasara ng Rojas Boulevard para sa mga motorista, pinasasara rin ng Philippine National Police ang bintana ng lahat ng hotel at mga gusali sa nasabing kalsada sa panahon ng Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Summit sa susunod na linggo. Gusto lang ng pulisya na makasiguro na hindi sila masasalisihan ng mga taong gustong gumawa ng masama laban sa sino mang sa 21 heads of state na dadalo sa APEC Leaders Summit sa November 18 hanggang 19. Kinumpirma ni APEC National Organizing Council Director General Marciano Painor Jr. na ang naging hakbang ng PNP na sarado ang lahat ng bintana, kalsada at gusali ay basic security practice sa buong mundo habang nagbabiyahe sa kalsada ang mga bisitang head of state. Muli namang humingi ng pag-unawa si Painor sa mga residente ng Metro Manila na mapeperwisyo ng mga road closure at traffic rerouting. Balita sa tanghali.
Samantala, target naman ngayon ni Public Attorney's Office of PAO Chief Presida Acosta na madismiss ang kaso na 10 pang mga biktima ang laglag bala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Attorney Acosta, nagsumite na sila ng motion to dismiss sa Piskalya upang tuluyang mapalaya ang 10 pang kliyente na hindi pa rin nakakalaya matapos na mahulihan naman ng bala. Samantala, kinumpirma naman ni Acosta na tuluyan namang napalaya ang 2 pang biktimang OFW na Taiwan matapos ang kanilang oral motion sa level pa lang ng Aviation Security Command of ABSECOM. Kaugnay nito, inihayag ni Acosta na kailangang madismiss na sa level pa lang ng ABSECOM ang mga biktima ng laglag bala sa tulong ng mga PAO lawyers. Tiniyak naman ito na hindi nila pababayaan ang nasabi pang kliyente at dapat tumulong sakaling may iba pang mabiktima naman sa paliparan. Balita sa tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, malaki ang posibilidad na magtatabi sa upuan sa mga pagpupulong ng APEC Leaders Summit sina Pangulong Noynoy Aquino at si Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Director General Painor ng APEC National Organizing Committee, iiral ang tinatawag na Troika sa mga pagpupulong ng 21 member economy. Sa ilalim ng Troika, uupo sa gitna ng meeting ang kasalukuyang host ng APEC at sa kanyang kaliwa at kanan naman pupwesto ang host nung nakaraang taon at ang magiging host ng APEC Summit sa susunod na taon. Sa pagkakataong ito, si Pangulong Aquino aniya ang uupo sa gitna bilang kasalukuyang punong abala ng summit. Samantalang China naman ang nag-host ng APEC Leaders Meeting nung nakaraang taon at ang Peru naman ang magiging host ng pagpupulong sa 2016. Ito anya ang opisyal na seating arrangement sa tuwing ginaganap ang APEC sa mga bansang kasapi nito taon-taon. Bagamat wala rin anyang opisyal na pahayag na magkakaroon ng bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Aquino at President Xi, normal naman anyang mag-usap-usap ang mga ito sa kasagsagan ng summit sa PICC. Matatandang nagkalamat ang relasyon ng Pilipinas at China nang magsimulang angkinin ng China ang ilang bahura sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Humantong na ang usapin o issue sa paghahain ng Pilipinas ng reklamo sa Arbitral Tribunal ng United Nations sa the Netherlands. Balita sa tanghali. Samantala, nais naman ng isang party list group na ipatawag sa investigasyon sa Kamara ang gambling expert na si Charlie Atong Ang. May kinalaman naman ang pagdinig sa aligasyon na na-take over na ng mga wedding lords ang operasyon ng Small Town Lottery at maging ang virtual 2 ball games na pinatatakbo naman ni Ang. Naghain ng resolusyon si Abacada Party List Representative Jonathan De La Cruz na nag-aatas sa Committee on Good Government and Public Accountability na imbestigahan ang pagpapalabas ng Cagayan Economic Zone Authority ng license to operate gaming activities sa Freeport. Paliwanag ni De La Cruz, ang Meridian Vesta Gaming Corporation na pag-aari niyang ang nag-ooperate ng gambling business sa loob ng ZESA sa pamamagitan ng lisensya na ipinalabas nito. Ilang foreign government institutions na rin ang nagbigay aniya ng impormasyon na ginagamit ang naturang mga pasugalan bilang front ng money laundering activities. Matatanda ang binuksan ng Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon sa aligasyon ni PCSO Chairman Ayo Maliksi na nagsasabing nasakop na ng mga wedding lords ang operasyon ng STL. Naisa na ni Maliksi na suspindihin muna ang operasyon ng lahat ng STL sa bansa hanggat hindi natitiyak na hindi nadadaya ang gobyerno sa kita naman ng mga STL franchises. Balita sa tanghali. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Ipapakita ng Aquino Sisters sa mga asawa ng mga dadalong leader sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit ang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino nung kasagsagan ng rehimen ng mga Kastila. Dahil walang First Lady, si Pangulong Aquino, ang mga Presidential Sisters na sina Balsi Aquino Cruz, Pinky Aquino Abelieta, Bill Aquino D. at Chris Aquino ang bahala sa pagbibigay ng historical tour sa Intramuros kasama mga asawa ng APEC leaders habang nagaganap ang pagpupulong mula November 18 hanggang November 19. Ayon kay Nes Hardin, pinuno ng creative team na nakatalagang mga siwa sa mga cultural events na may kinalaman sa APEC Summit. At tinitiyak nila na masisiyahan ng pamilya ng mga APEC leaders sa kanilang tour na may temang
a walk through time na magpapakita ng isang live museum. Kabilang sa kanilang mga inihanda ay ang pagpapakita ng mga batang naglalaro ng sungka at pagpaparinig ng isang awitin ng isang babae sa tertulya. Masasaksihan din ng mga bisita ang paggawa ng pastillas na babalutin ng mga candy wrappers na may mga pangalan nila para magsilbing regalo. Magkakaroon din ng photo exhibit sa dulo ng tour. Maaaring mamili ang mga bisita ng mga produktong gawa sa Pilipinas habang sila ay hinaharana ng mga magagaling na mga awit ng bansa. Samantala, ni Hardin, ang ibang mga opisyal at delegado naman ng APEC ay makakaranas din ng dalawang hiwalay na masasayang okasyon. Unaan niya ay ang isang welcome dinner na may temang Contemporary Manila na magpapakita ng modernong pamumuhay sa Maynila katulad ng mga graffiti art, hip-hop dancers, rap music, skateboard artists, alternative bands at iba pa. May magkakaroon ng 4 na sections, ang Sounds of Nature, Sounds of Romance, Sounds of Celebration of Fiesta at Sounds of the City. Magaganap ang Contemporary Manila sa Pasay City. At dito na po nagtatapos ang ating balita sa tanghali ngayong araw ng Biyernes, November 13, 2015. Ako naman po ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Maraming salamat. Ako naman si Tolix Rapido Laurenio. Magbabalik mamaya para sa ating balitang alas 4. Maraming salamat. Have a great Friday po sa ating lahat. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong Karancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Kasama si Tolix Laurenio. Si Tolix Laurenio sa balita sa tanghali.